Hello kayo malicious, welcome! Magluluto tayo ngayon ng sinaing na tulingan. Madali lang ito gawin at kakaunti lang ang ingredients. Ayan ang ating tulingan, malinis na yan. Gagamit tayo ng garlic, mas maraming garlic mas masarap. Gagamit tayo ng vinegar and cooking oil, pepper powder, black corn pepper and salt. Start na tayo. Ihiwaan lang natin yan sa gitna magkabilaan. Din pitpitin natin. Huwag kayong matakot, hindi yan madudurog. As much as possible para parin nyo. Ayan, ganyan na ganyan, malapad na ito. Tapusin ko lang ang proseso na yan. Dapat ganyan na ganyan ang lapad. Ang gagawin natin, dito na tayo magtitimpla para hindi na tayo mahirapan mag-estimate kung gaano man karami ang asin ang nilalagay natin. Kahit gaano man karami ang nilalagay natin tubig dyan, okay lang yan kasi palalambutin natin yan hanggang sa matuyo or mapapaunti natin ang sabaw. Hanggang sa lumambot ng tuluyan na pati kalubluban ng tinik nito ay malambot na malambot at wala na tayong may tatapon. Tapos natin paglagay ng asin, maglagay tayo ng bawang sa loob. Mga 3 peraso. Saka paminta na buo. Para mabango yung ating sinaing. So sinaing ay mas maganda, mas maraming bawang. Ito yung kaldero na papalambutan natin. Maglalagay lang tayo ng konting cooking oil. Bali coconut oil ang gamit ko dito. Check-in lang natin na healthy oil naman ang gagamitin natin. Kaya nire-recommend ko itong coconut oil. Okay na ito. Pwede rin tayong gumamit ng taba ng baboy in replacement sa coconut oil. Ayan. Okay na yung ganyang ayos. Ilagay na natin lahat itong natitirang bawang. Mas gusto ko maraming bawang sa sinaing na tulingan. At dapat meron talagang paminta na buo. Mas mabango kasi yung buo kaysa doon sa durog. Mag-a-add lang tayo ng konting asin para gawin nating medyo masabaw-sabaw ng konti ang ating sinaing. Kasi yun ang pinakamasarap, yung pinaka parang patis. This time maglalagay na tayo ng vinegar. I-estimate nyo lang, parang nagluluto lang tayo ng paksiw. At hayaan muna natin kumulo ang vinegar bago tayo maglagay ng water. Ayan na, kumukulo na ito. Pwede na tayong maglagay ng tubig. Sa paglalagay ng tubig, dapat triple ang dami nito doon sa level ng ating isda. Din pag kumonti na yung tubig, check natin kung malambot na yung pinakaluban na pati tinik ng tulingan. Ngayon kung alanganin pa at hindi pa masyado malambot, pwede na tayong maglagay ng additional water.
I-cover na natin to. Dapat selyado ang ating pagkatakip para mas mapadali natin ang pagpalambot nito. At palalambutin natin to sa pinakamahinang setting ng ating stove. Pag kumulo na ito, tsaka natin i-adjust sa pinakamahinang settings ng ating stove. Hindi ito malakas magkonsumo ng gas kasi mahina lang ang pagbukas ng ating apoy. Once na kumulo na ito, iset na natin to sa pinakamahinang apoy upang sa ganun mas matipid ang konsumo niya sa kuryente or gas. After 2.5 hours, check na natin. Ayan na, konting-konti na rin yung water na natitira. So check na natin yung outer na mga buto-buto kung malambot na. Kukuha lang tayo ng tinik sa labas. Yan, check natin. Diyan natin malalaman kung malambot na ito. Ayan o, sa pagpisil pa lang natin ng tinik, ay durog na ito agad. So ibig sabihin malambot na ito. Kaya checkin natin na mapalapad natin ang katawan ng tulingan para mas mapadali natin pagpalambot. So malambot na ang tinik nito, pati yung kalugloban. Luto na ito. Tumatagal ang tulingan maski hindi naka-ref. Mas lalong sumasarap pag pinainit-init nyo sa umaga. At kung may ref naman tayo, much better. Mas gusto ko medyo malamig-lamig ang sinaing na tulingan. Mas masarap ito lalo. Kahit anong part nitong isda, pag hinawakan mo ay malambot na ito. Meaning super lambot na ito. Sana nagustuhan mo itong video ko. Paki-subscribe and share. At paki-hit na rin ang bell button kung nais mong ma-update sa mga susunod ko pang videos na i-upload. Ito na ang ating sinaing na tulingan. Thank you for watching. I-check lang natin ang tinik sa loob kung talagang malambot na ito. Ayan. Ayan yung buto sa loob. Parang sardinas na ito. Ayan o. Try nating pisilin sa daliri. Ayan o. Durog na durog ito agad. See?